Nagsimula ang kwento sa isang babae na nagmamadaling umuwi para maglaro ng kanyang paboritong video game. Nang biglang, nagpakita si Trokkon at nabangga siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng isang prinsesa, agad na bumagsak sa sahig habang ang mga katulong ay nataranta, nanginginig upang makahanap ng tulong. Nalaman namin na siya ay muling nagkatawang tao sa laro bilang ang evil princess na si Ivy, na nagsisilbing huling boss. Ang papel ng kanyang karakter ay upang maging sanhi ng pagbagsak ng bansa sa loob ng 10 taon, gumawa ng mga kalupitan hanggang sa wakasan ng pangunahing tauhan ang kanyang paghahari ng takot. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang kanyang ama, ang prince consort na si Berto, ay pumasok sa silid, tinitingnan siya, sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay nag-aalala tungkol sa kanya. Ang kanyang ina ay pinangalan ng Rose, at siya ang nagsisilbing pinakamakapangyarihang pinuno sa kanyang bansa. Halos hindi na siya nakikita ni Ivy dahil abala siya sa kanyang mga tungkulin bilang reyna, ngunit alam niyang may iba pang dahilan. Tinanong niya si Berto tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae, alam niyang kapatid niya ang bida na nagngangalang Tina. Nagtataka si Berto kung paano niya nalaman ang tungkol dito at pinaghihinalaan niya na mayroon siyang kapangyarihan ng precognition, na parehong kapangyarihan na mayroon si Rose. Dahil dito, sinimulan niyang makita siya bilang ang tunay na crown princess. Pero alam ni Ivy na hindi ganito ang dapat na eksena. Sinabihan siya ni Berto na magpahinga habang papalabas siya ng silid, at naalala ni Ivy na ang mga tao sa kaharian ay maaaring ipanganak na may mga espesyal na kakayahan. Ang kapangyarihan ng precognition ay isa sa pinakamahalagang kakayahan, at ito ay akma para sa isang monarko. Kaya, ang mga nagtataglay ng kakayahang iyon ay pinili upang humalili sa trono. Kahit na sa laro, ipinapakita ng kanyang karakter ang kakayahang iyon sa pamamagitan ng tamang paghula na mayroon siyang kapatid, na ginagawa siyang karapat-dapat na kahalili sa trono. Gayunpaman, alam ni Ivy na iba ang kanyang sitwasyon dahil alam niyang bilang panghuling boss ng laro, mahahatulan siya at masasawi sa huli. Alam niyang may masamang wakas kung saan masasawi si Tina, or ang kanyang love interest, pero ayaw niyang pilitin ang ending na ito dahil alam niyang mabubuting tao si Tina at ang love interest niya, samantalang pure evil ang karakter niya. Sa sandaling iyon, may naalala siya at mabilis siyang bumaba sa kanyang kama, nagtanong sa mga kasambahay tungkol sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ng mga katulong na umalis siya upang mag-ulat sa reyna, at binuksan niya ang bintana, tinawag si Berto habang siya ay lumukso sa bintana. Sinubukan siyang pigilan ng mga katulong, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag makialam. Sinabihan ni Ivy si Berto na huwag sumakay sa karwahe, sinabi nitong sira ang gulong na magdudulot ng aksidente. Biglang bumuhos ang malakas na hangin, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ngunit hinawakan siya ng isang katulong, na nagligtas sa kanya sa takdang oras. Agad na yumuko ang mga kasambahay habang humihingi ng tawad, at ito ang nagpapaalala kay Ivy na pinarusahan ng kanyang karakter ang mga kasambahay at binigyan pa sila ng parusa. Ito ang dahilan ng pag-iyak ni Ivy habang humihingi ng tawad sa mga kasambahay, dahilan para mabigla ang mga ito. Pumasok si Berto sa silid, tinanong siya kung may ginawa ang mga katulong sa kanya, ngunit sinabi niya na siya ang may kasalanan, na sinasabi sa kanya na huwag parusahan ang mga katulong. Kinalaunan sa araw na iyon, sinabi sa kanya ni Berto na makikipagkita siya kay Tina sa kanyang ika-6 na kaarawan, at kailangan niyang mag-ampon ng isang nakababatang kapatid na lalaki upang gumanap bilang isang assistant. Kinabukasan, habang nililibot ni Ivy ang kastilyo, pinag-uusapan ng mga katulong kung paano siya nagbago bilang isang tao. Iniisip niyang tanggihan ang lahat dahil hindi siya katulad ng Ivy sa laro. Iniisip niya kung paanong buhay pa ang dalawa niyang magulang dahil sa laro ay nasawi na sila sa puntong iyon ng kwento, kaya iniisip niyang mababago niya ang kwento sa mundong ito. Ipinakilala siya ni Berto sa kanyang nakababatang bayaw na nagngangalang Stan, na isa sa mga love interest sa laro, at sinabing siya ang gaganap bilang kanyang assistant. May kakayahan sa teleportasyon si Stan, at nakaposas siya para pigilan ito dahil maraming beses niyang sinubukang tumakas. Sinabi sa kanya ni Berto na si Stan ay papasok sa isang kontrata ng subordination sa kanya bukas, upang hindi na kailanganin ang mga posas. Naaalala ni Ivy kung paano nilinlang ng kanyang karakter si Stan na pumirma ng kontrata ng katapatan, sa halip na isang kontrata ng subordination, at binigyan siya nito ng ganap na kontrol kay Stan, na ginawa siyang alipin. Nag-aalala ito na sinusundan lang nila ang takbo ng kwento, iniisip na hindi niya mababago ang kwento. Nang gabing iyon, pumunta siya sa silid ni Stan, tinanong siya kung gusto niyang makita ang kanyang ina.
Naging emosyonal si Stan nang ipakita sa kanya ni Ivy ang susi ng kanyang mga posas na palihim niyang kinuha mula sa mesa ni Berto. Tatanggalin na ni Ivy ang kanyang mga posas, ngunit sinabi sa kanya ni Stan na sila ng kanyang ina ay makakatanggap ng parusa kung siya ay tumakas mula sa kastilyo. Ipinaliwanag ni Stan na pagkatapos ng opisyal na abiso, mayroon lamang siyang 2 linggo upang manatili sa kanyang ina bago siya ipadala sa kastilyo, at umiiyak siya sa araw ng kanilang paghihiwalay, ngunit nagawa niyang bigyan siya ng maayos na palem. Natatakot siya na baka may ibang bata na papalit sa kanya kapag nakatakas siya, at ayaw niyang may makaranas ng katulad niyang kapalaran, kaya kakalimutan na lang niya ang kanyang ina at pagsisilbihan siya. Iniisip ni Ivy na si Stan ay isang mabuting bata, at naaalala niya kung paano siya minanipula ng kanyang karakter upang tapusin ang kanyang sariling ina. Kaya siya ay nagiging emosyonal, na sinasabi sa kanya na matulog ng maayos habang siya ay lumalayo. Kinabukasan, nilagdaan nila ang kontrata at tinanggal ang mga posas ni Stan habang tinatanggap siya ni Berto sa pamilya. Sinabi ni Stan kay Ivy na inaasahan niyang makasama siya, at sinabing poprotektahan niya siya habang tinatawag siya bilang prinsesa. Sinabihan siya ni Ivy na huwag masyadong formal dahil pamilya na sila ngayon, ngunit ang assistant ng kanyang ama, si Chancellor George, ay pumunta sa kanila, pinayuhan si Stan na formal siyang kausapin sa harap ng iba habang sinasabi niya kay Ivy na siya ay naging mabuting sisidlan para sa isang reyna, alamang tungkol sa kanyang kakayahan sa precognition. Dinala ni Ivy si Stan sa paligid ng bahay, ipinakita sa kanya ang silid-aklatan, at sinabihan niya itong gamitin ito kung kailan niya gusto. Maya-maya ay nakita siya ni Ivy na may hawak na mga libro, ngunit bigla itong bumagsak sa lupa habang siya ay huminga ng mabigat. Nilanat si Stan at nagsimula siyang umiyak nang maalala ang kanyang ina. Napagtanto ni Ivy na marami na siyang pinagdaanan, at nagtrabaho pa siya para pag-aralan ang paraan ng pamumuhay sa kastilyo. Iniisip niya kung gaano kalupit ang karakter niya kay Stan, kaya nagsimula siyang umiyak. Tinanong siya ni Stan kung ano ang problema at niyakap siya ni Ivy, habang humihingi ito ng tawad dahil hindi niya ito matulungan dahil gusto niyang makasama niya ang kanyang ina. Nangako siyang hindi siya sasaktan, na gustong mapangiti ang lahat, at sinabi niya kay Stan na tapusin siya kung siya ay magiging isang masamang reyna. Natutulog si Ivy sa kanyang silid habang iniisip ni Stan na protektahan siya. Nakikita namin ang isang eksena sa laro kung saan sinubukan ni Stan na tapusin si Ivy, matapos niyang pilitin na tapusin ang kanyang ina. Tinawag siyang walang isip ni Ivy, na sinasabing hindi niya ito mapapaslang dahil pinirmahan niya ang kontrata ng katapatan. Tinanong siya ni Stan kung ano ang ginawa ng kanyang ina upang maging karapat-dapat itong paslangin, ngunit sinabi ni Ivy na wala siyang ginawa at gusto lang niyang makitang tapusin niya ang sarili niyang ina para masaya. Gustong masawi ni Stan, ngunit binigyan siya ni Ivy ng utos na sinasabi sa kanya na hindi niya maaaring tapusin ang kanyang sariling buhay. Napaluhod siya habang pinagtatawanan siya ni Ivy, at naging determinado siyang maghiganti. Bumalik sa kanilang mundo, nagising si Stan, sinabing na naginip siya ngunit hindi niya maalala kung ano iyon. Habang naghahanda siya para sa susunod niyang lecture, napagtanto niyang dala niya ang panyo ni Ivy. Naaalala niya ang sandaling ibinahagi niya ito, at naalala niya noong natanggap ng kanyang ina ang opisyal na paunawa. Ang kanyang ina ay umiyak pagkatapos na matanggap ito, sinabi na hindi niya kailangan ang pera habang siya ay nagmakaawa sa kanila na huwag kunin si Stan. Bago sila maghiwalay ng landas, ipinakita ng kanyang ina ang ekspresyon na katulad ng nakita niya kay Ivy. Inihayag ni Stan na narinig niya ang walang muwang na ugali ni Ivy, kaya naisipan niyang manipulahin siya, alam niyang magiging reyna siya. Sa pag-iisip ng planong ito, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging huwarang assistant at isang huwarang rehente, sa pag-aakalang mababago niya ang mga tuntunin ng bansa kung pabor siya sa kanya. Ngunit naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Ivy na tapusin siya kung siya ay magiging isang masamang reyna, na iniisip kung ano ang kanyang kinatatakutan. Sa sandaling iyon, pinuntahan siya ni Ivy, sinasabing sumama siya dahil may gusto itong ibigay sa kanya. Dinala niya si Stan kay Berto, na nagsabi sa kanya na gumawa siya ng exception para sa kanya habang binibigyan niya si Stan ng isang sobro. Binuksan niya ito at tumambad na isang liham mula sa kanyang ina, na masaya na maaari na itong makipagpalitan ng mga liham sa kanya, na bumabati sa kanya. Napaiyak si Stan nang sabihin sa kanya ni Berto na ginawa ito sa kahilingan ni Ivy.
Ipinahayag pa niya na ang kanyang ina ay makakatanggap ng isang nakapirming halaga bawat buwan, at sila ay tatanggap ng isang sulat mula sa kanyang ina bawat buwan, ngunit maaari lamang siyang magpadala ng isang sulat bawat taon. Niyakap siya ni Ivy, sinasabing mahal siya ng lahat, at iniisip niya kung bakit takot na takot si Ivy na maging isang masamang reyna dahil napakabuting tao nito. Nagiging determinado si Stan na protektahan siya sa kanyang buhay, na gustong suklian ang kanyang kabaitan. Nang maglaon, habang iniisip ni Stan kung ano ang dapat niyang isulat sa kanyang liham, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa pagiging makasarili ni Ivy. Kaya dumungaw siya sa bintana, ngunit hindi niya ito nakikita or naririnig ng mabuti. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang magteleportasyon, nagtatago sa likod ng bush habang patuloy siyang nag-eavesdrop. Nakita ni Stan si Chancellor George na may kasamang grupo ng mga lalaki at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanya, na sinasabing siya ay isang karaniwang tao na dapat mahiyad dahil minamaliit siya ni Ivy. Alam ni Stan na kasinungalingan ito, at mukhang ikinakalat ito ni George para questionin nila ang pagiging karapat-dapat ni Ivy na humalili sa trono. Kaya't bumalik siya sa kanyang silid, nagbabalak na isumbong siya, ngunit sa palagay niya ay hindi sila maniniwala sa kanyang mga sasabihin. Alam niyang kailangan niya ng higit pa sa lakas ng loob, sa pag-aakalang kailangan niyang maging mas tuso kaysa sinuman para makakuha ng higit na tiwala kaysa kay George. Nagsusumikap siyang gumaling, gustong magkaroon ng panlabas na anyo na magugustuhan ng buong bansa upang maprotektahan niya si Ivy mula sa mga matatanda. Loyal na sa kanya si Stan at hindi siya papayag na maging reyna ang sinuman maliban kay Ivy. Samantala, sinabi ni Rose kay Tina na makikipagkita siya kina Ivy at Stan sa kanyang birthday celebration bukas, at kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung magugustuhan siya ng mga ito. Kinabukasan, nagtitipon ang mga maharlika para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Tina, pumalakpak ang kanilang mga kamay habang papasok si Ivy at Stan. Ipinakilala ni Stan ang kanyang sarili kay Rose, at sinabing isang karangalan na maging bahagi ng kanilang pamilya, habang nangangako siyang tutulungan si Ivy bilang susunod na rehente, na nakakamit ng paghanga ng mga maharlika. Pumasok din sina Berto at Tina, at naaalala ni Ivy kung paano dapat sumali si Tina sa kanyang mga love interest para tapusin ang kanyang karakter, na nagsisilbing tanging liwanag para sa bansa sa panahon ng kanyang karakter. Iniisip ng mga maharlika na kamukha niya si Rose, at sa sandaling iyon, nagsimulang magselos si Ivy dahil hindi iyon sinabi ng mga maharlika tungkol sa kanya. Sumang-ayon siya sa kanila, nakitang cute si Tina, ngunit sa kabila ng selos, determinado siyang huwag itong pahirapan. Ipinakilala ni Berto si Tina sa kanyang mga kapatid, at inaasahan ni Ivy na makilala siya. Natutuwa si Tina na makilala siya, tinawag ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at nakita ni Ivy na siya ay kaibig-ibig, na inaasahan mula sa kaibig-ibig na kalaban ng laro. Nagpakilala rin si Stan, na nagsasabing isang karangalan na maging kanyang nakatatandang kapatid, ngunit napansin ni Ivy na hindi niya ito tinatawag na prinsesa. Gusto niyang makatrabaho ito para suportahan si Ivy, at sinang-ayunan ito ni Tina. Natutuwa ang mga maharlika na makita ito dahil napagtanto ni Ivy na ginawa ni Stan ang kanyang hakbang upang ipaalam sa buong bansa na siya ang magiging reyna. Magkapit-bisig ang magkapatid at idineklara ni Ivy na paprotektahan nila ang bansa at ang mga mamamayan nito, na nag-cheer sa kanya ang mga maharlika habang pumapalakpak sila. Sinabi ni Rose kay Ivy na huwag kalimutan ang sandaling ito, na sinasabing mataas ang inaasahan nila sa kanya. Ipinaalam ni Rose sa lahat na ang kakayahan ni Ivy sa precognition ay umuusbong, kaya kinilala niya siya bilang susunod sa linya sa trono. Pagkatapos noon, pinuntahan sila ni George, sinasabing ninakaw nila ang puso ng lahat. Pinupuri niya ang hitsura ni Tina, sinabing nakakahiya na hindi niya nakuha ang kakayahang precognition dahil maaaring siya na lang ang magiging reyna sa hinaharap. Ngunit ginambala siya ni Stan, tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Inamin ni George na naging walang modo siya, sinabing nagbago na si Stan dahil mukha na siyang mula sa royal family. Gusto niyang makipag-usap kay Stan tungkol sa kanyang karaniwang background, ngunit sinabi sa kanya ni Stan na nakarating siya hanggang dito dahil kay Ivy, at gusto niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanya kasama si Tina habang nagpapakita siya ng passive-aggressive na pag-uugali. Tinanong ni George si Ivy kung ano ang iniisip niya tungkol sa politika ng bansa, tinanong siya tungkol sa iba pang mga taong may parehong kakayahan. Pero biglang hinampens ni Berto ang ulo niya at hinayla siya palayo.
Iniisip ni Ivy na si Stan ay kahawig ni George na ikinagulat niya, at siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa dahil hindi niya gusto si George. Pinag-uusapan ni na Rose at Berto si Ivy, sa pag-aakalang malaki na ang pinagbago niya matapos niyang gisingin ang kanyang mga kakayahan. Ibinunyag ni Rose na mayroon siyang masamang premonition tungkol kay Ivy, ngunit hindi na niya nakikita ang mga ito na nangyayari dahil sa mga pagbabago sa kanya. Sinabi ni Rose na isang buwan na lamang ang lumipas mula nang sumapi si Stan sa pamilya, ngunit hindi siya makapaniwala na handa itong gawin ang lahat para kay Ivy. Ang commander na nagngangalang Frederick ay lumapit kay Ivy, sinabi sa kanya na labis siyang naantig sa kanyang mga salita habang binabati niya siya sa pagkilala bilang susunod sa linya sa trono. Gusto niyang makilala niya ang kanyang anak sa hinaharap, at inaasahan ni Ivy na makilala siya. Sinabi ni Rose na kahit papaano ay nagbago ang hinaharap, ngunit sinabihan siya ni Berto na huwag mag-alala dahil si Ivy ay magiging isang mahusay na reyna. Pagkatapos ng kaganapan, nakita natin sa labas si Ivy na nakatitig sa langit habang nanunumpa na sa loob ng 10 taon, gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang pagsilbihan ang bansa at ang mga mamamayan nito. Nakikita namin si Stan na nagsasanay sa hardin, ngunit nahihiya siya kapag nabalitaan niyang ikakasal siya kay Ivy. Nalaman namin na karaniwan para sa mga ampon na kapatid na magpakasal, ngunit nawala ng focus si Stan. Sumugod ang mga babae sa kanya, at ginagamot ni Tina ang kanyang mga sugat. Nalaman namin na sa laro, talagang nagkakaroon ng damdamin si Stan para sa kanya, kaya iniisip ni Ivy kung mangyayari rin iyon. Iniisip ni Ivy kung paano nagbago ang kanyang mundo, ngunit nagpasya siyang subukan ang isang bagay upang makatiyak. Nakipaglaban siya sa instruktor, at madali niyang natalo ito. Nalaman namin na ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng espada, nagagawang makabisado ang pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan lamang ng panonood, at napagtanto niyang mayroon siyang mga cheat abilities na ginagawa siyang panghuling boss. Hindi makapaniwala si Stan na napakalakas niya, sa pag-aakalang hindi siya kakailanganin, ngunit sinabihan siya ni Ivy na huwag panghinaan ng loob, at sinabing sigurado siya na balang araw ay magiging mas malakas siya kaysa sa kanya. Si Stan ay bumalik sa kanyang pagsasanay, ngunit pagkatapos ng pagsubok na ito, iniisip ni Ivy na ang kanyang kapalaran ay uunlad pa rin sa kwento ng laro, ngunit umaasa na magagawa niyang gugulin ang kanyang mga araw kasama sina Stan at Tina. Si Ivy ay nagmamasid sa Royal Knights. Binati siya ng Vice Captain na si Claude, ngunit nagtataka si Ivy kung bakit wala ang kapitan. Sinabi sa kanya na ang kapitan ay tinawag para sa isang joint military exercise kasama ang kalapit na bansa. Iniisip ni Stan na hindi maganda na wala ang kapitan para sa unang obserbasyon ni Ivy, ngunit napakaunawa ni Ivy, na sinasabing sigurado siyang magiging outstanding ang mga kabalyero kahit na wala ang kapitan. Si Ivy ay nagbabantay sa mga kabalyero habang sila ay nagsasanay at lubos siyang humanga sa kanilang mga kakayahan, ngunit iniisip niya kung paano sila ginamit ng kanyang karakter para gawin ang kanyang mga gawain sa laro. Sa sandaling iyon, isang kabalyero ang sumugod, na ipinaalam kay Claude na ang grupo ng kapitan ay sinalakay habang papunta sa kalapit na bansa. Naisip ni Claude na kailangan muna nilang mailigtas si Ivy, ngunit iginiit ni Ivy na pangasiwaan ang operasyon. Pumunta sila sa conference room kung saan nakita namin ang kapitan, si Frederick na nag-uulat ng sitwasyon. Sinabi ni Stan na nakakapag-usap sila salamat sa kakayahan ng isa sa mga kabalyero. Nakikita namin na si Frederick ay napapalibutan, ngunit sinabi niya na wala pang nasawi. Sinabi sa kanya ni Claude na nagpadala sila ng mga reinforcement, ngunit 30 minuto pa ang layo nito. Hindi sigurado si Frederick na makakatagal sila ng ganoon katagal dahil ubos na ang mga bala nila. Gayunpaman, may plano si Ivy. Ibinunyag niya na si Stan ay maaring mag-teleport ng anuman ang bigat ng kanyang katawan, hanggat mayroon siyang mga coordinate, kaya sinabi niya sa kanila na maghanda ng mga supply na maaari nilang ipadala. Nakita namin si Stan na nagpapadala ng mga supply, at ang mga tauhan ni Frederick ay namamahala na mabawi ang kanilang moral. Ang kapitan ay hindi makapaniwala na itinatago ni Stan ang gayong kakayahan sa buong oras na ito, at ang isa sa mga kabalyero ay nagmumungkahi na maaari niyang ihulog ang mga pampasabog sa kanilang mga kaaway, ngunit agad siyang sinaway ni Frederick na tinawag siyang walang galang. Sinabi ni Stan na wala siyang pakialam kung sabihin sa kanya ni Ivy na gawin ito, ngunit sinabi ni Ivy sa kanya na huwag gumawa ng ganoon.
Humingi ng paumanhin si Claude para sa kanyang tao, at pinaalalahanan sila ni Ivy na panatilihing sikreto ang kakayahan ni Stan. Hindi gustong gamitin si Stan para sa digmaan ngunit gamitin niya ang kanyang kakayahan para sa kanyang sarili at protektahan ang mga bagay na gusto niya. Iniulat ng isang sundalo na ang mga reinforcement ay 10 minuto ang layo. Inutusan ni Claude ang kalahati sa kanila na tulungan si Frederick habang ang kalahati ay hulihin ang mga kaaway sa tuktok ng bangin. Binalaan sila ni Frederick na bantayan ang kanilang pagtapak dahil hindi matatag ang lupa sa lugar. Gayunpaman, may naaalala si Ivy mula sa laro, dahil bigla niyang binalaan ang mga ito na huwag umakyat sa tuktok ng bangin, na sinasabing nakakuha siya ng premonition na ito ay guguho. Ginagamit niya ang kanyang autoridad bilang Crown Princess, inutusan silang lahat na umatras. Nagmamadali ang mga lalaki para magpadala ng salita, ngunit nalaman namin na si Frederick ay talagang natigil malapit sa bangin dahil ang kanyang binti ay naipit sa isang nahuhulog na malaking bato. Sinusubukan niyang putulin ang sarili niyang binti, ngunit nabigo siya dahil mayroon siyang kakayahan sa pag-nullify ng mga slash na ginagawang immune siya sa pagkuha ng pinsala mula sa mga espada. Iniisip ni Frederick na ito na ang katapusan para sa kanya, ngunit ang kanyang anak ay biglang nagpakita, na nagsasabing siya ay isang kaila-hilakbot na ama at sinasabi sa kanya na mabuhay para sa kapakanan ng kanyang ina. Napapaligiran si Frederick ng kaaway, at naghahanda siyang matapos ang buhay na may laban. Iniisip ni Ivy na wala siyang magagawa, ngunit napansin niya ang isang tiyak na lalaki sa mga kaaway. Sinugod siya ng mga lalaki, at inaway niya sila, ngunit napagtanto nila na may mga baril ay epektibo sa kanya, kaya sinimulan nila siyang paputukin. Napaluhod ang kanyang anak, nakikiusap na iligtas siya, ngunit sinabihan siya ni Ivy na huwag mag-alala, na sinasabing paprotektahan niya ang lahat sa kanyang bansa. Sinabi niya kay Stan na ay teleport siya sa larangan ng digmaan, ngunit sa tingin niya ay masyadong mapanganib ito. Sinabi ni Ivy sa kanya na maniwala sa kanya, sinasabing magiging okay siya, at pinaalis siya nito. Tatapusin na ng kalaban si Frederick ngunit bigla silang inatake habang papasok si Ivy. Tumalon siya sa bangin, sinabihan silang ihanda ang kanilang sarili, ngunit sinabihan siya ni Frederick na lumayo. Sinasabi ni Ivy na isa siya sa kanyang mga mamamayan, at sinasabing tungkulin niyang protektahan siya. Habang sumusugod siya sa kaaway, sinimulan niyang tapusin ang mga ito, at hindi makapaniwala si Frederick na siya ay talagang isang 11 taong gulang na babae. 3 lalaki ang sumugod sa kanya, ngunit siya ay tumalon sa kanilang pag-atake, tinapos silang lahat. Sinubukan ng mga lalaki na umatras, ngunit humawak si Ivy ng baril, pinaputukan sila, at sa tingin nila siya ay isang uri ng halimaw. Nagsisimula ng gumuho ang bangin, ngunit nahuli ni Ivy ang lalaking nakita niya kanina. Sinabihan niya si Frederick na sunggaban ang lalaki, at sinabing masasawi silang lahat kapag hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan, at malapit na silang durugan ng mga nahuhulog na bato. Nakikita namin ang isang eksena mula sa laro kung saan pinapanood ng anak ni Frederick ang pagsawi ng kanyang ama. Inutusan ni Claude ang mga kabalyero na maghanap ng mga nakaligtas habang nagdadalamati siya sa pagkasawi ni Frederick ngunit kinukot siya ni Ivy ang nasawi na kapitan, na sinasabing ang kanyang pagkasawi ay kaawa-awa. Sinabi sa kanya ni Claude na isinakripisyo ni Frederick ang kanyang buhay para tulungan ang iba na makatakas, ngunit sa palagay ni Ivy ay hindi ito mahalaga dahil nasawi pa rin sila sa huli. Hindi siya naabala sa mga nasawi, sinasabing maaari siyang palaging mag-recruit ng mga bagong kabalyero, at itinalaga niya si Claude bilang bagong kapitan. Alam ng anak ni Frederick na nakita na ni Ivy ang trahedya, ngunit hinayaan niya lang na masawi ang lahat, kaya nagalit ito, na iniisip ang paghihiganti para sa kanyang ama. Alam niyang wala na siyang magagawa kung ano siya ngayon, kaya naisipan niyang maging kabalyero tulad ng kanyang ama, at ginupit niya ang kanyang buhok, determinadong iharap sa hustisya si Ivy. Bumalik sa kanilang mundo, ang bangin ay bumagsak kina Ivy at Frederick, at ang lahat ay nagsimulang matakot sa pinakamasama. Ngunit isang kakaibang rock formation ang nakakuha ng kanilang atensyon. Ang formation ay gumuho nang dumating ang iba pang mga kabalyero, at pareho silang nakalabas na buhay. Tuwang-tuwa ang mga kabalyero nang makitang nakaligtas ang kanilang kapitan, at inutusan sila ni Ivy na ilagay ang kanilang kaaway sa kustodiya bago asikasuhin ang mga pinsala ni Frederick. Ang mga kabalyero ay nagtataka kung sino siya, kaya ipinaalam ni Frederick sa kanila na siya ang prinsesa, at lahat ay nabigla nang marinig ito. Sa silid ng komperensya, nakatanggap sila ng isang ulat na nagsasaad na walang mga nasawi, at ito ay nagpapasaya sa lahat.
Ngunit napagtanto ni Stan na ipinadala lang niya si Ivy sa larangan ng digmaan, na walang magawa para protektahan siya. Gusto ni Frederick na bumalik kaagad si Ivy sa kastilyo, na ipinaalam sa kanya na dumating na ang Vanguard upang samahan siya pabalik. Sinabi sa kanya ni Frederick na maraming bagay ang gusto niyang pag-usapan sa kanya, kaya gusto niyang mag-schedule siya ng meeting. Bumalik sila sa kastilyo, at nakipagpulong si Ivy sa mga kabalyero. Sinabi niya sa mga kabalyero na magsalita ng kanilang mga iniisip, habang pinasasalamatan niya sila sa paglihim ng kanyang pakikilahok. Nagtataka si Frederick kung paano niya nalaman na ang kanilang kaaway ay may espesyal na kakayahan, at inaangkin ni Ivy na ito ay dahil sa kanyang kakayahan sa precognition, ngunit ito ay talagang dahil sa kanyang kaalaman sa laro. Tinanong siya ni Frederick kung bakit siya sumali sa labanan ng mag-isa, na sinasabi na dapat niyang alertohin ang iba pang mga kabalyero bago gumawa ng hakbang. Ipinaliwanag ni Ivy na hindi sila makakarating sa oras, at sinabi niya sa kanila na dahil sa mga limitasyon ng kakayahan ni Stan, siya lamang ang maaaring sumugod sa eksena. Nagalit si Frederick, sinabing hindi siya dapat pumasok sa larangan ng digmaan, kahit na walang makapagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat ay ipinaalam na lamang niya ito sa mga kabalyero at ipinaubaya sa kanila ang lahat, ngunit sinabi ni Ivy sa kanya ang tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kung hindi siya nakialam. Pinutol siya ni Frederick, ipinaalala sa kanya na sila ay mga kabalyero, kaya't malugod nilang ibibigay ang kanilang buhay para sa bansa. Sinabi niya kay Ivy na ang kanyang mga aksyon ay halos nakahihiya sa paraan ng mga kabalyero, at maaari siyang magdala ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng kanilang mga kababayan kung siya ay nasawi. Napagtanto ni Ivy na mayroon itong magandang punto, alam niyang naghahanap siya ng marangal na kasawian, ngunit iniisip niya ang tungkol sa anak ni Frederick, alam na malulungkot siya kung nasawi ang kanyang ama. Si Frederick ay nagpatuloy sa pag-lecture sa kanya tungkol sa halaga ng kanyang buhay, na sinasabing siya ay higit na mahalaga kaysa sa kanila, kaya hindi niya dapat ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanila. Si Ivy ay humihingi ng katahimikan, na inaamin na nagsasabi siya ng totoo dahil ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng ilang problema. Ngunit sinabi niya kay Frederick na hindi lang siya ang niligtas niya, sinabi niya na iniligtas din niya ang mga kabalyero na malapit ng mapasailalim sa kanyang pamumuno. Sinabi ni Ivy na ang mga kabalyero ay magliligtas ng mas maraming tao sa hinaharap, dahil tungkulin nilang direktang protektahan ang mga tao. Tinuturuan niya ang mga kabalyero tungkol sa halaga ng kanilang buhay, na sinasabing maraming tao ang masasawi kung walang kabalyero na magpoprotekta sa kanila, kaya't nakikiusap siya sa kanila na kalimutan ang tungkol sa pagkasawi ng marangal na kasawian, at sa halip ay isipin ang pagliligtas sa kanilang mga kababayan. Sinabi ni Ivy kay Frederick na hindi niya naiintindihan ang halaga ng kanyang buhay, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanya na naglalaan ng kanilang mga puso sa kanya. Kaya, kahit na siya ay isang simpleng sundalo, gagawin niya ang parehong bagay. Nais ni Ivy na iligtas ang mga tao sa abot ng kanyang makakaya, habang ipinapaalala niya sa kanila ang tungkol sa kanyang posisyon bilang unang prinsesa, na sinasabi sa kanila na nabubuhay siya para sa kapakanan ng mga tao, kaya hindi niya papayagan ang anumang hindi kinakailangang kasawian. Gayunpaman, alam ni Ivy na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng ilang problema sa mga kabalyero, kaya taos-puso siyang humihingi ng paumanhin para dito. Nagsalita si Claude, sinabing hindi niya sinasang-ayunan ang maharlikang pamilya na masangkot sa insidente, ngunit pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa mga kabalyero, at yumuko siya sa harap niya habang pinasasalamatan niya ito sa pagligtas kay Frederick, alam niyang masasawi siya nang walang tulong nito. Ang iba pang mga kabalyero ay sumama kay Claude, pinasasalamatan si Ivy sa pagligtas sa kanilang kapitan, at ang anak ni Frederick ay lumalapit, pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang ama. Ibinunyag ng batang lalaki na siya ay isang special ability user, ngunit sa tingin niya ay hindi gaanong nagagamit ang kanyang kakayahan, kaya sumuko siya sa pagiging isang kabalyero. Gayunpaman, nang makita niya ang buhay ng kanyang ama sa linya, nagsisi siya na walang magawa, kaya gusto niyang magsanay ng mas mabuti, at nagsimula siyang umiyak habang tinatanong niya si Ivy kung maaari ba siyang maging isang kabalyero tulad ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Ivy na magagawa niya ito, na sinasabing suportado niya ito dahil may kabaitan siyang umiyak para sa kanyang pamilya at ang pagnanais na lumakas. Gusto niyang protektahan niya ang lahat pagkatapos niyang maging kabalyero, at hinawakan niya ang mga kamay nito habang nangangako siyang protektahan siya ng kanyang buhay. Tinanong ni Ivy ang kanyang pangalan, at inihayag niya na ang kanyang pangalan ay Arturo.
Nagulat si Ivy sa narinig niya dahil napagtanto niya na si Arturo ay talagang isang love interest sa laro. Naalala niya na si Arturo ang kapitan ng mga kabalyero, at siya lang ang may kakayahan sa espada para madaig ang kanyang karakter. Sinabi ni Ivy kay Arturo na nakikita na niya ang kanyang kinabukasan, at sinabing sigurado siyang magiging isang marangal na kabalyero siya, ngunit naaalala niya kung gaano kasama ang kanyang pagkatao, kaya inutusan niya itong tapusin siya kung magiging kaaway siya ng bansa. Biglang hinidbot ni Frederick ang kanyang ulo, napaluha habang pinasasalamatan si Ivy sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inamin niya na tuwang-tuwa siyang makitang muli ang lahat, at natutuwa siyang marinig na ipahayag ng kanyang anak na gusto niyang maging kabalyero, na sinasabing natutuwa siyang mabuhay. Masaya rin si Ivy na nakaligtas siya, pero iniisip ni Arturo ang mga sinabi niya, nagtataka kung bakit niya nasabi iyon. Gusto niyang protektahan si Ivy, kahit na maging kaaway niya ang buong mundo, determinadong tiyakin na hindi siya pupunta sa maling landas. Balak ni Arturo na bawasan ang mga taong humahadlang sa kanya, at kahit na magsimula siyang maihiwalay, gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Nakita natin na noong bata pa si Arturo, gusto niyang maging kabalyero tulad ng kanyang ama. Ngunit nang matuklasan niya ang kanyang kakayahan, na ginagamit niya sa pag-aalaga sa kanyang mga pananim, nasasabik ang kanyang mga magulang na malaman na siya rin ay special user. Kinukutya siya ng ibang tao dahil hindi maganda ang kanyang kakayahan sa pagiging kabalyero. Kahit anong pilit niyang sanayin ang kanyang kakayahan, hindi pa rin ito nagbabago, kaya naisipan niyang maging magsasaka. Ngunit pagkatapos makilala si Ivy, naging determinado siyang maging kabalyero. Ipinagpatuloy ni Arturo ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang ama, at hiniling niyang matuto patungkol kay Ivy. Umaatake siya ng mabilis, ngunit sa huli ay itinulak siya palayo. Gayunpaman, humanga si Frederick sa kanyang diskarte, iniisip na mas talented siya kaysa sa kanyang sarili. Dumating ang kanyang asawa, nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa, at nagulat siya nang malaman na sinusubukan ni Arturo na maging isang kabalyero. Ngunit mabilis na umalis si Frederick, sinabing mayroon siyang kailangang asikasuhin, naiwan ang kanyang espada. Nagtataka si Ivy kung kumusta na si Arturo, at nakita natin na sa laro, nasawi si Frederick sa bangin, na naging dahilan upang sampay ni Arturo si Ivy sa napakadaling pagtapon ng buhay ng kanyang ama at nanunumpa na maghiganti sa kanya. Ngunit natutuwa siyang nagawa niyang hikayatin itong maging isang kabalyero. Si Ivy ay bumisita sa mga kabalyero, na nagsasabi kay Claude na mayroon siyang ibabalik sa kapitan. Nang marinig ng ibang mga kabalyero na bumibisita si Ivy, lahat sila ay sumugod sa kanya, at siya ay naging sikat sa kanila pagkatapos ng huling misyon. Dumating si Frederick, at napansin ni Ivy na tila sumakit ang kanyang ulo. Itinuro ni Claude na nagiinuman sila buong gabi, at pagkatapos ng pagsasanay kasama si Arturo sa umaga, naaksidente si Frederick. Natutuwa si Ivy na marinig na sinimulan na ni Arturo ang kanyang pagsasanay, at sinabi ni Frederick sa kanya na nagtatanong si Arturo tungkol sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Arturo, dala ang espada ni Frederick, at nahihiya siya kapag nakita niya si Ivy. Lahat ng mga kabalyero ay ngumiti sa kanya, ngunit naghahanda siyang umalis. Alam ni Claude na mayroon siyang gustong sabihin kay Ivy, ngunit sinabi ni Arturo na sasabihin niya ito pagkatapos niyang maging isang kabalyero. Bago siya makaalis, inanyayahan siya ni Stan na sumali sa kanyang pagsasanay, na nagsasabing kailangan niya ng kasama sa pagsasanay, at sumang-ayon si Arturo. Ipinakita siya ni Stan sa kanilang training room, ngunit habang kinakausap siya ni Stan, nakita niyang kainahinala ang kanyang ngiti, iniisip kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi ni Stan na hindi na kailangang maging formal sa kanya, na sinasabi sa kanya na isipin na lang siya bilang isang kaibigan. Sinimulan nila ang kanilang pagsasanay, at nagulat si Stan sa husay ni Arturo, iniisip kung talagang nagpahinga siya mula sa kanyang pagsasanay, ngunit sinabi ni Arturo na hindi siya nakahawak ng espada sa loob ng maraming taon. Sinabi sa kanya ni Stan na dapat siyang mag-try out bilang isang kabalyero, na isang sorpresa para kay Arturo dahil sa palagay niya ay baguhan pa lang siya. Sa palagay ni Arturo ay aabutin siya ng hindi bababa sa 3 taon upang maghanda, ngunit sa palagay ni Stan ay handa na siya, at nag-aalok siya na suportahan siya sa anumang paraan. Nagtataka si Arturo kung bakit siya nagsisikap na gawin siyang isang kabalyero, at sinabi ni Stan na ito ay upang maprotektahan niya si Ivy. Kahit malakas si Ivy, nag-aalala siyang patuloy itong magiging walang ingat sa hinaharap. Nagsasanay siya para protektahan siya, ngunit alam niyang hindi siya sapat.
Alam niya kung gaano katatag si Arturo, kaya gusto niyang siya ang magpoprotekta sa kanya. Napansin ito ni Arturo na kakaiba, sa pag-aakalang siya ay isang baguhan lamang, ngunit habang iniisip niya si Ivy, gusto niyang maprotektahan siya. Nagtataka siya kung bakit nagsisikap si Stan ng husto para sa kapakanan ni Ivy, at iniisip ni Stan na magkatulad sila, na sinasabing utang niya ang lahat sa kanya, kaya't nangako siyang mabuhay para sa kanyang kapakanan. Nahihirapan si Stan na magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila, ngunit nang makitang sumumpe si Arturo na protektahan siya sa kanyang buhay, nagsimula siyang maniwala sa kanya. Gusto niyang maging kalasag ni Ivy, at sinabihan niya si Arturo na maging espada niya. Tinanggap ni Arturo ang kanyang paliwanag, pumayag na magtulungan para sa kapakanan ni Ivy. Nagsimula silang magkasundo, at sinabi ni Arturo sa kanya na ang kanyang ngiti ay nagpapakilabot sa kanya. Nagulat si Stan nang marinig ito, at sinabi ni Arturo na ito ang dahilan kung bakit nakita niyang kainahinala siya. Nagsimula silang magkagulo, at natutuwa si Stan na nakilala siya. Nakita namin si Ivy na nagbabasa tungkol sa mga batas ng bansa, habang naaalala niya na ginamit ito ng kanyang karakter para gumawa ng mga kalupitan. Kaya gusto niyang siguraduhin na hindi siya pupunta sa parehong landas. Nagpapakita si Ivy sa silid ng trono kung saan sinabi ni George sa kanya na ang lalaking nahuli niya ay sangkot sa pagkawala ng mga kabalyero mula sa isang kalyadong kaharian. Ibinunyag niya na ang lalaki ay nag-set up ng isang ambush pagkatapos kumuha ng impormasyon mula sa mga kabalyero na nakakulong sa pagkabihag. Alam ni Rose na nagbabasa si Ivy tungkol sa mga batas ng bansa, kaya gusto niyang siya ang maghatol bilang magiging reyna. Pumasok ang tulisan sa silid, at naalala ni Ivy na ang kanyang pangalan ay Baldo, alam na kinuha siya ng kanyang karakter upang labanan si Tina sa laro. Nalaman namin na ang mga kabalyero na nakakulong ay buhay pa, kaya kakailanganin nila ang patnubay ni Baldo para mahanap sila. Gusto ni Rose na banggitin ni Ivy ang kanyang isinasaalang-alang habang naghahatid siya ng paghatol. Sinabi ni Ivy na si Baldo ay nakagawa ng isang malubhang krimen, at sa tingin niya ay karapat-dapat siyang tapusin, ngunit alam niyang kakailanganin nila siya para mahanap ang mga bihag na kabalyero. Kaya't isinasaalang-alang niya ang pag-apply ng isang penalty contract. Inutusan niya ang mga kabalyero na tanggalin ang kanyang takip sa bibig habang papalapit siya sa kanya, tinanong siya kung paano niya gustong maparusahan. Ipinaliwanag ni Ivy na aalisan siya ng kanyang malayang pagpapasya pagkatapos niyang pumasok sa penalty contract, kaya maaari siyang magdusa ng mas masahol pa sa kasawian. Ngunit sinabi ni Baldo sa kanya na ayaw niyang masawi, kaya sa huli ay nagpasya siyang palayain siya pagkatapos niyang ihatid ang kontrata. Sinabi ni Rose kay Ivy na isakatuparan ang kontrata, at pinirmahan niya ito, ngunit nag-aalala siya na pupunta siya sa parehong landas ng laro at nagsisimulang maging masama. Pinirmahan din ni Baldo ang kontrata, na nagpapahintulot na magkabisa ito. Habang ibinibigay sa kanya ni Ivy ang kanyang mga utos, pinipilit siyang maglingkod sa maharlikang pamilya at mamuhay ng tapat na buhay na walang karahasan. Pagkaraan ng ilang panahon, isiniwalat ni Stan na nailigtas ang mga kabalyero. Kaya nilapitan ni Ivy si Baldo, sinabihan siyang magsalita sa kanyang iniisip. Tinawag niya itong halimaw, na ikinagalit ni Stan, ngunit nagpa siya itong pakawalan pa rin siya, at sinabing iiwan niya ito ng 2 utos upang mabuhay. Ang unang utos ay protektahan si Tina sakaling magkaroon ng emerhensya, at lahat ay nagulat nang marinig ito. Pero sabi ni Ivy, ito ay isang bagay na may pinakamataas na prioridad, kaya maaaring suwayan siya ni Baldo alang-alang kay Tina. Ang pangalawang utos ay bumalik sa kanya kung sakaling kailanganin niya ang tulong, at pinalaya siya nito, na inutusan siyang umalis sa kastilyo. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw laban sa kanyang kalooban, at habang siya ay nagsisimulang maglakad, tinanong niya si Ivy kung bakit niya ginagawa ito. Sinabi sa kanya ni Ivy na maaaring batay lamang ito sa walang batayan na takot, at inihatid siya ng mga gwardya. Iniisip ni Stan na siya ay masyadong maluwag, na nagsasabing si Baldo ay nararapat sa isang malupit na parusa, ngunit itinuturing siya ni Ivy bilang isa sa kanyang mga nasasakupan, kaya't binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, alam na gusto nitong mabuhay. Nagtataka si Tina kung siya ba ay nagiging hadlang dahil hiniling ni Ivy kay Baldo na protektahan siya, sa pag-aakalang siya ay mahina, ngunit sinabi sa kanya ni Ivy na mahal niya siya, at sinabing gusto lang niyang protektahan ang mahalaga sa kanya. Ipinahayag niya na mahal din niya si Stan, na sinasabi sa kanya na gusto niyang maging nakatatandang kapatid niya hanggang sa huli.
Nalaman namin na masaya si Ivy na makasama sila, at gusto niyang maalala nila na mahal niya sila kahit na may masamang mangyari sa hinaharap. Halos oras na para sa pagsusulit sa knighthood, at nagkita sila ni Arturo habang isiniwalat ni Ivy na papanoorin nila siyang magsasanay araw-araw, sa pag-aakalang hihikayat siya nitong magsanay ng mas mabuti. May sparring match sina Stan at Arturo, at pagkaraan ng ilang araw, nakita namin ang mga batang lalaki na nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay habang ang magkapatid ay namumulot ng mga bulaklak. Binigyan ng mga kapatid na babae ng mga bulaklak ang mga lalaki, habang isiniwalat ni Tina na pinili ni Ivy ang mga bulaklak para sa kanila. Inihayag niya na ang mga bulaklak ay may kahulugan, na nagpapaliwanag na ang mga bulaklak ni Stan ay nagpapahayag ng katalinuhan, tagumpay, at pagiging karapat-dapat, habang ang mga bulaklak ni Arturo ay kumakatawan sa kabayanihan, lakas, at kagandahan. Naglalagay siya ng mga bulaklak sa kanilang mga ulo, sinasabing maganda ito sa kanila. Ngunit oras na para sa pagsusulit sa knighthood, kaya nagpaalam si Arturo sa kanila at lumabas. Pagkatapos ng 2 taon, nakita namin si Arturo na naglalakad patungo sa trono, at lumuhad siya sa harap ni Ivy, na nagsabi sa kanya na isa na siyang kabalyero. Pagkatapos ng seremonya, tinanong ni Stan si Arturo tungkol kay George na tila nanggugulo sa kanya sa kaganapan, ngunit ipinahayag niya na pinag-uusapan lamang nila ang tungkol sa isang hindi pangkaraniwang espesyal na kakayahan. Binigyan ni Arturo si Stan ng isang kahon na naglalaman ng eyeglass, at sinubukan niya ito habang sinasabi sa kanya ng magkapatid na bagay ito sa kanya. Sinabi ni George kay Ivy ang tungkol sa kanyang proposal nang bigla siyang pigilan ni Berto at dinala siya. Ibinunyag ni Ivy na iminungkahi niya ang isang batas sa pagpaparehistro ng espesyal na kakayahan, kung saan ang mga tao ay kinakailangan na iulat ang kanilang kakayahan, ngunit hindi niya ito gusto dahil sa tingin niya ay lumalabag ito sa karapatang pantao. Sinabihan siya ni Stan na mag-ingat sa paligid ni George, at natatawa siya habang inaalala na nagkakasundo silang dalawa sa laro, ngunit nagpapalito ito kay Ivy dahil naisip niyang hindi karakter sa laro si George. Nalaman namin na maaari na ngayong mag-teleport si Stan ng higit pa sa kanyang timbang, at inutusan siya nitong dalhin sila sa lokasyon ni George. Ini-teleport sila ni Stan sa pasukan ng isang silid, kung saan narinig nila si George na nakikipagtalo kay Berto dahil hindi napagbigyan ang kanyang mga kahilingan. Ibinunyag niya na hindi siya natutuwa dahil mabilis nilang hinarap ang mga bagay na may kinalaman kay Ivy, ngunit kahit na lumipas ang 7 taon, hindi pa rin nila naibigay sa kanya ang ipinangako. Sinabi sa kanya ni Berto na naiintindihan niya ang kanyang mga paghihirap, ngunit nagalit si George, sinabing hinding-hindi mauunawaan ni Berto ang kanyang pinagdadaanan dahil ang kanyang kasintahang si Mary ay naghihingalo, kaya kailangan niya ng isang taong may espesyal na kakayahan upang pagalingin ang kanyang sakit. Nakikita namin ang isang eksena mula sa laro, kung saan tinanong ni George si Ivy kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sinabi ni Ivy sa kanya na siya ay noztok bilang isang matanda, dahil sinabi niya sa kanya na magpatibay ng isang batas na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa mga bihirang espesyal na kakayahan sa mundo. Nalaman namin na ginawa niya ito dahil akala niya ay makakatulong ang batas na iligtas si Mary, ngunit nagsimula siyang umiyak, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Bumalik tayo sa kasalukuyan, at sa wakas ay naalala ni Ivy kung sino siya. Nabunyag na si George ay isang lihim na karakter sa laro, ngunit hindi siya nakilala ni Ivy dahil iba ang kanyang hitsura. Nalaman namin na ang kanyang kasintahang babae ay may sakit na walang lunas, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang karakter, at nangako itong magpapatupad ng batas kapalit ng 5 taong paggawa. Ngunit sa araw pagkatapos na maisabatas ang batas, nasawi si Mary, at pinilit ng kanyang karakter ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan sa subordination or kasawian. Nakonsensya sa nangyari, hindi na maaaring magmukhang young adult si George, at nagawa na lamang niyang lumipat sa pagitan ng isang matanda at isang batang lalaki. Iniisip ni Ivy na masasawi si Mary pagkatapos ng ilang linggo dahil naipasa ang batas sa araw na iyon, at tumatagal ng ilang linggo bago maisabatas ang isang batas. Nakita nila si Berto na nag-uutos sa mga gwardya na maghanap sa kastilyo, kaya nilapitan siya ni Ivy, tinanong siya tungkol sa gulo. Ibinunyag niya na nawawala si George, at pumunta sila sa isang silid kung saan ipinaliwanag ni Stan ang sitwasyon ni George kay Tina, habang naaalala ni Ivy na ang kanyang karakter ay nagpa siya sa pagpapatupad sa digmaan ng hindi nakikinig sa opinyon ng iba. Dahil dito, napagtanto niya na ang kanyang pagkatao ay maaaring gumawa ng batas kaagad pagkatapos na maipasa ito, na nangangahulugang maaaring ito ang araw na masawi si Mary.
kaya mabilis silang nagbihis ni Stan. Nakita namin si George na may kasamang grupo ng mga tulisan, na nangangako na babayaran sila kung makakahanap sila ng makakapagpagaling ng sakit, ngunit ang mga lalaki ay nagtatawanan, na iniisip na walang ganong kakayahan. Aalis na sana siya, ngunit inatake siya ng mga tulisan, kaya lumaban siya, pinatumba sila. Gayunpaman, hinawakan siya ng isa sa kanila, at aatakihin na sana siya nang biglang dumating sina Stan at Ivy, tinulungan siyang harapin ang mga tulisan. Sinabi ni Ivy kay George na mayroon siyang premonition, na nagsasabing si Mary ay malapit ng masawi. Sa isang pagbabalik-tanaw, nalaman natin na si George ay isinilang bilang isang karaniwang tao, at pagkasawi ng kanyang mga magulang, kinailangan niyang gumamit ng mga maling paraan para lamang mabuhay. Nakilala niya si Mary nang tatakas ito sa kanyang silid, at nalaman namin na humihina ang kanyang kalusugan, kaya siya ay nakakulong sa kanyang silid. Sinabi ni Mary sa kanya na siya ang unang taong nakilala niya, na humihiling sa kanya na dalhin siya sa isang lugar kung saan mas marami siyang makikitang tao. Ipinagkaloob ni George ang kanyang hiling, na nagpapahintulot sa kanila na tingnan ang lungsod mula sa malayo. Sinabi sa kanya ni Mary na ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya, at nag-aalok si George na dalhin siya doon kung kailan niya gusto. Tinanggap niya ang kanyang alok, at mula noon, nagsimula siyang magbago ng kanyang buhay, nakakuha ng isang disenteng trabaho dahil binigyan siya nito ng dahilan upang mabuhay. Isang gabi, ibinunyag ni Mary na mayroon siyang fiancé, kaya nagsimula itong umiyak, ngunit sinabi niya sa kanya na mahal niya ito, at kinis niya ito. Gusto niyang makita siya nito hanggang sa mag-16 siya dahil doon na siya ikakasal. Ginaisang ni George ang kanyang kakayahan, ang eternal youth na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang kanyang sariling buhay, at sinabi niya kay Mary na hindi niya ito makikita ng ilang sandali, ngunit nangako siyang babalik sa kanya. Nakatuon siya sa kanyang pag-aaral, at siya ay hinirang bilang tagapayo ni Berto, na ginagawa siyang chancellor ng bansa. Bumalik si George kay Mary, humiling sa kanya na pakasalan siya, at niyakap niya ito habang tinatanggap niya ang kanyang proposal. Sa wakas ay nasiyahan na siya sa kanyang buhay sa palasyo, ngunit isang araw ay bumagsak si Mary dahil sa kanyang karamdaman. Sinabi niya sa kanya na mamuhay ng isang magandang buhay kung siya ay masawi, ngunit ipinangako ni George na pagagalingan siya, na sinasabing gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Sa kasalukuyan, pinagbantaan ni Stan si George, alam niyang nakagawa siya ng mga krimen para iligtas si Mary, ngunit pinigilan siya ni Ivy, at sinabing si George ay sakop pa rin niya. Bumalik si Ivy at Stan sa palasyo, kung saan tinawag ni George si Ivy, na nakikiusap na tulungan siya. Nagpasya silang sumama sa kanya habang inutusan ni Ivy si Stan na ay teleport siya kay Arturo, at sumama kay George sa silid ni Mary. Lumapit si Ivy kay Arturo, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang iligtas ang isang tao, ngunit sigurado siyang magbabago ang buhay nito kung magpasya itong tulungan siya. Sinabi sa kanya ni Arturo na okay lang dahil binago na niya ang kanyang buhay, sinabing handa siyang masawi para sa kanya. Si Stan ay sumama sa kanila habang nagtataka si Ivy kung bakit siya mukhang isang binatang lalaki, ngunit sinabi niya sa kanya na walang oras upang magpaliwanag, at dinala niya sila kay Mary, na malapit ng masawi. Hinutusan ni Ivy si Arturo na ipatong ang kanyang mga kamay kay Mary, na nagpapakita na may kakayahan siyang pagalingin ang lahat ng nilikha. Sa pagpapatong ng kanyang mga kamay sa kanya, isang maliwanag na liwanag ang nagpakita, at ang kanyang kondisyon ay agad na bumuti. Pinasasalamatan niya si Arturo sa pagligtas sa kanya, habang sinasabi ni Ivy na hindi pa niya dapat alam ang tungkol sa kanyang kakayahan, dahil alam niyang binago niyang muli ang kwento. Nagpapasalamat siya kay Stan sa pagtulong sa kanya, nagtataka kung bakit nagbago ang katawan nito. Kaya't ibinunyag niya na binago siya ni George sa isang may sapat na gulang, upang tulungan siyang makakilos ng mas mabilis. Si George ay yumuko sa kanya habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat, at inamin niya na nakagawa siya ng hindi mapapatawad na mga gawa sa kanyang paghahanap na iligtas si Mary, na sinasabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa na mayroon siya para sa kanya. Sinabi ni Ivy na hindi niya ito madadahilan, ngunit sinabi lang niya sa kanya na ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga krimen, na inuutusan ang mga katulong na kalimutan ang lahat ng kanilang nasaksihan. Iniutos ni Ivy sa kanya na gumawa ng isang panunumpa na siya ay magtatrabaho para sa mga tao, at magpapatuloy sa paglilingkod bilang chancellor ng bansa hanggang sa siya ay masawi. Nagsimula siyang umiyak nang maalala ni Ivy na nangako si George kay Tina na paprotektahan niya ang mga tao sa pagtatapos ng laro.
Si George ay nanumpa, at nangako siya ng katapatan sa kanya, na sinasabing hindi niya malilimutan ang kabutihang ipinakita niya. Noong gabing iyon, ibinunyag ni Arturo na alam na ngayon ng mga kabalyero ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, at iniisip ni Stan kung gusto pa ba niyang maging kabalyero dahil ang kanyang kakayahan ay nagbukas ng mas maraming mapagkakakitaang pagkakataon para sa kanya, ngunit sinabi niya kay Stan na gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon. Nagsimula silang mag-usap tungkol kay Ivy, na iniisip na hindi siya patas dahil napakadali niyang hinayaan siya. Inamin ni Stan na masama ang loob niya dahil galit na galit siya kay George, sinabing hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Nagsimulang isipin ni Stan na hindi niya nagawang protektahan si Ivy, na nakikitang banta si George, at nagsimula siyang umiyak ngunit sinabi sa kanya ni Arturo na mahusay ang kanyang trabaho. Ibinunyag ni Arturo na madalas siyang nakarinig ng masasamang tsismis tungkol kay Ivy, ngunit nawala itong lahat nang magsimulang suportahan siya ni Stan. Alam ni Arturo na hindi siya mapoprotektahan ni Stan sa lahat ng bagay, kaya nag-aalok siya na tumulong sa pagtupad sa gawaing ito. Binanggit niya kung paano mas mature si Stan kaysa sa kanya sa kabila ng mas bata na edad, na nagpapakita na siya ay madalas na umiiyak. Nangako si Stan na hindi iiyak sa loob ng 5 taon, at sinabi ni Arturo na gagawin din niya ito dahil gusto niyang magmukhang malakas sa harap nila. Sa isang maharlikang piging, isiniwalat ni Stan na hinahamak niya si George ngunit iniisip ni Tina na nagseselos lang siya. Alam ni George na ayaw sa kanya ni Stan, kaya naman hinahamon niya ito, at formal niyang ibinalita na ikakasal na siya kay Mary. Sa arena, ang mga kabalyero ay nakikipaglaban para sa posisyon ng Imperial Guard, at tinatalo ni Arturo ang lahat ng kalahok, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang titulo. Habang nakasakay sa karwahe, pinag-uusapan nila kung gaano kahigpit ang kompetisyon dahil sina Frederick at Claude lang ang hindi sumali, at lahat ay lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Naisip ni Ivy na dagdagan ang mga kabalyero, nang biglang huminto ang karwahe dahil may hamarang na lalaki sa kanilang dinadaanan. Napagtanto niyang si Baldo iyon, kaya nagmadali siyang lumapit sa kanya para tingnan siya. Nang maglaon sa araw na iyon, nagkamalay si Baldo, at sinabi sa kanya ni Ivy na dinala siya sa kastilyo. Hindi na niya sana ito igagalang, ngunit pinigilan siya ng penalty contract, kaya napaluhod siya. Nagtataka si Ivy kung ano ang nangyari sa kanya, at ibinunyag ni Baldo na ang kontrata ang nagpilit sa kanya na bumalik sa kanya. Naalala ni Ivy na inutusan niya itong bumalik kung kailangan niya ng tulong, kaya tinanong niya ito kung ano ang kailangan nito mula sa kanya. Tumanggi si Baldo na sabihin sa kanya ang tungkol dito, ngunit pinipilit siya ng kontrata na sabihin ang katotohanan, kaya sinabi niya sa kanya na tulungan ang mga bata, sina Kim at Seth. Ibinunyag ni Baldo na sila ay kinuha ng mga human trafficker, at naalala ni Ivy na hindi siya maaaring gumamit ng karahasan, kaya hindi niya maililigtas ang mga bata. Inilagay niya siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay, kaya tinawag niya itong halimaw, ngunit sinabi ni Ivy na tutulungan niya siya dahil ilegal ang human trafficking, at tungkulin niyang tumulong sa mga nangangailangan. Makalipas ang ilang oras, kapag binisita nila si Baldo sa kanyang silid, napagtanto nila na siya ay gumawa ng gulo. Binibigyan siya ni Ivy ng kanyang pagkain, ngunit kinuha niya ang kutsilyo, agad itong ibinato patungo kay Ivy, na nagpapanik sa lahat. Pero nakikita natin na gagamba lang ang pinupuntirya niya. Inutusan siya ni Ivy na matulog pagkatapos kumain, na nagsasabing kailangan niyang nasa mabuting kalagayan para mailigtas ang mga bata, ngunit sinabi ni Baldo na hindi niya kailangan ang tulong nila, na sinasabing hindi mahalaga sa kanya ang mga bata. Nagtataka si Tina kung bakit niya gustong iligtas ang mga bata, at sinasabi niyang tinutulungan siya ng mga ito na mamuhay ng maginhawa, kaya inakala ni Ivy na ginagamit niya ang mga bata para gawin ang kanyang utos. Sinabi ni Baldo sa kanila na iwanan siya, at niyakap ni Ivy si Tina, alam niyang natatakot siya. Alam ni Ivy na sensitive si Tina sa kalungkutan ng mga tao, iniisip na may dahilan kung bakit niya kinausap si Baldo. Sinabihan ni Ivy ang iba na bantayan si Tina habang nananatili siya sa silid ng kaunti, na sinasabing magiging maayos siya dahil siya ang amo ni Baldo. Sinabi ni Ivy kay Baldo na ililigtas nila ang mga bata sa umaga, ngunit iginiit niya na hindi niya kailangan ng tulong. Tinanong siya ni Ivy tungkol sa mga bata, kaya isiniwalat niya na sinusundan siya ng mga ito kahit saan siya magpunta dahil iniisip nilang iingatan niya ang mga ito. Tinanong niya siya kung ano sila, at inihayag ni Baldo na pareho silang gumagamit ng espesyal na kakayahan.
Ibinunyag ni Baldo na walang sariling layunin si Kimpuy, kaya patuloy siyang sumusubaybay sa ibang tao, at palagi siyang binabantayan ni Serena kahit na hindi sila magkadugo. Siya ay kumikilos tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Alam ni Baldo na may kakayahan siyang magpasabog ng tubig sa mga tao, ngunit hindi niya alam kung anong klaseng kakayahan mayroon si Kimpoy. Sinabi niya na ideya ni Serena na sundan siya, at natinuruan niya ang mga bata tungkol sa pera, ngunit sinimulan niyang suntukin ang pader na sinasabing nagsisimula na siyang makaramdam ng sakit muli. Tinanong siya ni Ivy tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanya, at sinabi ni Baldo na pinahahalagahan niya lamang ang pera sa kanyang buhay. Ngunit mas malalim ang pag-uusisa ni Ivy, iniisip kung mayroon siyang sino mang mahalaga sa kanyang buhay. Sinabi ni Baldo na wala siyang pakialam sa sino man, ngunit tinanong niya ito kung ano ang mararamdaman niya kapag nasawi sina Kimpoy at Serena. Si Baldo ay nabalisa, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, ngunit nagtataka siya kung bakit ang kanyang mga iniisip ay nagdudulot sa kanya ng ganitong pakiramdam. Sinimulan niyang suntukin ang sahig, sinasabing hindi niya mapigil ang isipin ang mga bata. Sinisisi niya si Ivy sa lahat, sinabing dapat ay pinaslang na lang siya nito para hindi niya maranasan ang sakit na ito. Napaluha siya, at naguguluhan siya sa mga nangyayari, kaya napagpasyahan ni Ivy na hindi niya maintindihan ang kanyang emosyon. Niyakap niya siya, inutusan siyang huwag siyang itulak habang ipinapaliwanag niya na ang kanyang pagdurusa ay bahagi ng kanyang parusa. Itinuro ni Ivy sa kanya ang tungkol sa kanyang mga damdamin, na sinasabing nasasaktan siya dahil nag-aalala siya sa mga bata, at umiiyak siya dahil parang pamilya na sila sa kanya. Nakipagkita si Baldo sa mga human trafficker, ngunit tumanggi silang palayain sina Kimpoy at Serena dahil gusto nilang 5 bata ang kapalit ngunit 4 lang ang dinala niya. Sinabi ni Baldo na pang-5 siya, pero sa tingin nila ay hindi siya worth it, kaya ipinakita niya sa kanila ang kanyang kakayahan, na nagpapabago sa kanilang isip. Sinabihan sila ni Baldo na palayain sina Kimpoy at Serena, ngunit sa halip ay pinigilan nila ito, sinabing hinding-hindi nila bibitawan ang kanilang mga paninda. Si Baldo at ang mga bata ay itinapon sa loob ng isang karwahe, at nalaman namin na ang 4 na bata ay talagang sina Ivy at ang iba pa. Napag-alaman na bago sila makipagkita sa mga human traffickers, nakaisip sila ng plano na pasukin ang base ng kalaban upang tapusin ng mga kabalyero ang mga human trafficker pagkatapos nilang iligtas ang mga bilanggo. Nag-aalala si Arturo na hindi gagana ang kanilang plano dahil alam ng publiko kung sino sila, kaya ginawa silang mga bata ni George at nag-a-assume sila ng iba't ibang pagkakakilanlan. Dumating sila sa base ng kaaway, at inalis ni Stan ang kanyang mga pagpigil. Nagtataka ang mga kaaway kung bakit malaya si Stan, kaya sinunggaban nila siya, ngunit agad silang ipinadala sa isang bilangguan kung saan sinimulan silang tanungin ng mga kabalyero, na gustong malaman ang lokasyon ng kanilang base. Iniligtas ni Stan ang iba pang mga bata sa karwahe, at nalaman namin na pinaghiwalay ng mga kaaway ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan mula sa mga ordinaryong bata. Sina Arturo, George, at Ivy ay sumama sa mga ordinaryong bata sa isang selda, kung saan narinig nila ang isang babae na tumatawag kay Baldo. Napagtanto ni Ivy na dapat sila Kimpoy at Serena iyon, kaya lumapit sila sa kanila, sinabing kaibigan sila ni Baldo. Ngunit hindi siya naniniwala sa kanila, sinabing walang kaibigan si Baldo. Iniisip ni Serena na nahuli si Baldo, tinawag siyang walang isip dahil alam niyang hinding-hindi ilalabas ng mga human trafficker ang kanilang mga paninda. Nagtanong siya tungkol sa kanyang lokasyon, kaya isiniwalat ni George na si Baldo ay nagpunta sa bilangguan ng mga gumagamit ng espesyal na kakayahan upang hanapin siya, ngunit ang bantay ay naabala sa ingay, na sinasabi sa kanila na tumahimik. Samantala, iniligtas ni Baldo at Stan ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan, ngunit nagtataka si Stan kung bakit hindi nila natagpuan sina Kimpoy at Serena. Iniisip ni Baldo na dapat ay itinatago nila ang kanilang mga kakayahan. Napansin ni Stan na may kumikislap mula sa malayo, at naisip ni Baldo na dapat ito ay mula sa isang espesyal na cell. Sa sandaling iyon, nakita sila ng isang gwardya, ngunit mabilis siyang ini-teleport ni Stan, na sinasabing malapit nang dumating ang mga kabalyero. Pinasabog ni Baldo ang isang bomba, nakuha ang atensyon ng iba pang mga gwardya, at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang bitagin sila. Iniisip ni Arturo na nailigtas na ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan, ngunit nag-aalala si Serena kay Val, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan, itinaboy ang bantay. Pumasok si Stan sa espesyal na selda, kung saan nakita niya ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa.
Inalis niya ang mga nakapaligid dito at nagising ang lalaki, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Peter. Sinabi sa kanya ni Stan na maaari na siyang umuwi, naghahanda na ay teleport siya palayo, nang biglang lumabas ang kidlat sa kanyang katawan habang ipinahayag niya na ayaw niyang umuwi dahil nagdadala siya ng paghihirap sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Napagtanto ni Stan na ang kakayahan ni Peter ay wala sa kontrol, ngunit lumakad siya pasulong, na nagsasabing siya ay isa ring gumagamit ng espesyal na kakayahan. Sinabi niya kay Peter ang tungkol kay Ivy, na sinasabing magbabago ang bansa pagkatapos niyang maging reyna, at nangako siyang tutulungan siyang makahanap ng lugar na mapabilang. Patuloy siyang sinasaktan ng kidlat, ngunit nahawakan niya si Peter, na hindi pinaganya ang kanyang kidlat, na nagtanong kay Stan kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag niya na naiintindihan niya kung ano ang kanyang pinagdadaanan, at si Peter ay nagsimulang umiyak habang siya ay naitleport palayo. Iniisip ni Stan na bumalik kay Ivy, ngunit bumagsak siya dahil sa kanyang mga pinsala. Samantala, dumating ang mga kabalyero sa lokasyon nang mapansin ng isang kabalyero na nagngangalang Allen si Arturo, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Itinago niya si Ivy sa mga kabalyero, inutusan silang i-back up siya habang sinusugod niya ang kaaway. Tumakas si Arturo kasama siya, ngunit naabutan siya ni Allen, at nakilala niya si Ivy, ngunit sinabi ni Arturo na siya ay nagkakamali. Nahuli ng mga human trafficker sina Baldo at Stan, naghahanda na tanungin sila, ngunit biglang dumating si George. Sinabi sa kanila na dumating na ang mga kabalyero, na nagpatakot sa pinuno ng kaaway. Tinutuya siya ni George ngunit inatake siya ng boss sa braso. Nang makita ito, sinusugod sila ni Arturo, na tina-target ang pinuno, habang inutusan ni Allen ang mga kabalyero na umatake. Tinatalo ni Arturo ang mga kaaway, ngunit kinuha ng pinuno si Baldo na bihag na nagbabantang tatapusin siya, kaya tumigil si Arturo sa pakikipaglaban at napigilan siya. Ibinalik ni George si Ivy sa kanyang orihinal na anyo, at pinalaya niya si Arturo, hiniwa ang mga tanikala gamit ang kanyang espada. Sinubukan ng pinuno na salakayin siya, ngunit naputol niya ang mga tanikala, na naging sanhi ng pagkataranta niya. Sinubukan niyang paputukan siya, ngunit madali niyang naharangan ang mga bala. Ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya, kaya itinapon niya ang kanyang espada, ibinigay ito kay Allen, na siyang naghatid ng pangwakas na atake. Mukhang sa wakas ay tapos na, ngunit bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagsabog habang ang isang airship ay nagsimulang pasabogan ang lugar. Nagsimula silang tumakbo para sa exit, ngunit nakatanggap sila ng ulat na nasa loob pa rin sina Kimpoy at Serena. Nahanap ni Baldo si Serena, ngunit sinabi niya sa kanya na nakulong si Kimpoy, kaya sinubukan niyang iligtas siya gamit ang kanyang kakayahan, ngunit hindi siya sapat na malakas. Malapit nang gumuho ang kuwebo, ngunit sinubukan pa rin niyang iligtas si Kimpoy, at inutusan ni Allen ang dalawang kabalyero na tulungan siya habang ang iba ay lumikas sa kuwebo. Dinala nila ang mga bata, iniwan sina Ivy at Arturo upang tumulong sa pagliligtas kay Kimpoy. Nakita ni Baldo si Kimpoy sa isang butas, ngunit ang kuweba ay nasa bingit ng pagbagsak, kaya sinubukan ng mga kabalyero na kumbensihin si Baldo na umalis, ngunit tumanggi siya, na nagpapaalala sa kanila na siya ay isang kriminal, kaya hindi nila kailangang pakialaman siya. Sinabihan niya si Ivy na huwag siyang bigyan ng anumang utos, ngunit sinabi niya sa kanya na harangan sila, at nagpapasalamat siya sa kanya para dito. Umalis si Ivy at Arturo sa kuweba, at nilapitan sila ni Serena. Tinanong sila tungkol kay Baldo at Kimpoy, ngunit sinabi sa kanya ni Arturo na nasa loob pa rin sila. Babalik na sana si Serena, ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan, naglulunsad ng tubig sa kanila. Nang makita ito, si George ay nakabuo ng isang teorya, at si Ivy ay bumalik kay Baldo, na nag-utos sa kanya na alisin ang pader. Nagtataka si Baldo kung bakit siya bumalik, ngunit sinabihan siya ni Ivy na hawakan ang kamay ni Kimpoy. Nagtataka siya kung ano ang pinaplano nila, alam niyang hindi niya maaalis si Kimpoy sa butas na iyon, ngunit pagkatapos hawakan ni Kimpoy ang kanyang kamay, inutusan siya ni Ivy na kontrolin ang buong kuweba. Iniisip ni Baldo na hindi niya ito magagawa, ngunit bigla siyang nakaramdam ng napakalaking kapangyarihan habang ang kuweba ay agad na nag-transform. Nagtataka siya kung paano niya ito ginawa habang nawawala ang mga durog na bato, na nagpapahintulot sa kanya na muling makasama si Kimpoy.
Bumalik tayo kay George na nag-iisip na ang espesyal na kakayahan ni Kimpoy ay maaaring palakasin ang kapangyarihan ng isang user, dahil naaalala niya kung gaano kalakas si Serena nang talunin niya ang mga gwardya, ngunit ang kanyang kakayahan ay mas mahina pagkatapos na mahiwalay kay Kimpoy. Hindi ito kapani-paniwala kay Baldo, at sinimulan niyang kontrolin ang kuweba gamit ang kanyang kamay. Lumilikha siya ng isang plataporma, na nagsisimulang gumalaw ng mag-isa, at nakalabas sila sa kuweba. Tuwang-tuwa si Serena nang makita si Kimpoy, ngunit nakita namin ang isang lalaki na nanonood sa kanila mula sa airship, na ipinahayag na hindi nakikita. Ang lalaki ay naghulog ng mga pampasabog mula sa airship, na tinatakpan ang lugar ng mga pagsabog. Si Serena ay malapit nang mahulog sa isang bangin, ngunit siya ay iniligtas ni Baldo, at siya ay nahulog sa halip. Nagsisimula siyang magtaka kung ano ang nangyari sa kanya dahil hindi niya akalain na itataya niya ang kanyang buhay para sa isang bata. Sa isang flashback, nalaman namin na inabandona si Baldo ng kanyang noong 7 taong gulang siya. Malupit ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, kaya natuto siyang lumaban at pumaslang pa ng mga tao para mabuhay. Sumali siya sa isang grupong tulisan para kumita, ngunit nahuli siya ni Ivy, at pinapirma siya nito sa kontrata bago siya palayain. Bumalik si Baldo sa kanyang bayan, kung saan nakita niya sina Kimpoy at Serena, na inaatake ng iba pang mga bata, ngunit lahat sila ay tumakas pagkatapos na makita siya. Hindi pinapansin ni Baldo ang dalawa, ngunit sinimulan nila siyang sundan kahit saan siya magpunta, sa pag-aakalang iingatan niya ang mga ito. Sinubukan niyang tumakas habang naaalala niyang sangkot siya sa human trafficking, ngunit sinusundan pa rin siya ng mga bata, kaya sinubukan niyang gumamit ng dahas ngunit hindi niya magawa dahil ipinagbabawal siya ng kontrata na gumamit ng karahasan. Alam ni Baldo na wala siyang magagawa, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nasanay na siyang kasama sila, at nagsimula pa siyang turuan ang mga ito. Nagsimula ng negosyo si Serena sa pamamagitan ng pagbebenta ng tubig, at lumalim ang kanilang relasyon habang sinimulan nilang alagaan ang isa't isa, ngunit isang araw ay nahuli ng mga human trafficker ang mga bata, at sinaktan ng pinuno si Baldo, inutusan siyang magdala ng 5 bata kapalit ni Kimpoy at Serena. Sinusubukan niyang gumanti, subalit pinipigilan siya ng kontrata, ngunit naaalala niyang maaari siyang bumalik kay Ivy para sa tulong. Sa kasalukuyan, tinanggap ni Baldo ang kanyang kapalaran, masaya na nailigtas niya ang mga bata sa huli, ngunit naabutan siya ni Ivy, inutusan siyang hawakan ang kanyang kamay. Tumawag siya kay Stan, na agad na nagkamalay at nag-teleport sa kanilang lokasyon, na dinadala sila pabalik sa kaligtasan. Umiiyak sina Kimpoy at Serena, sa pag-aakalang si Baldo ay bumagsak sa kanyang kasawian, ngunit siya ay nagpakita sa likuran nila, at sila ay tuwang-tuwa nang makitang siya ay nakaligtas. Kinabukasan, binalaan ni Arturo si Ivy na mag-ingat dahil hindi pa rin nila nahuhuli ang responsable sa pagpapasabog. Dumating si Baldo kasama ang mga bata, at tinulungan niya si Ivy sa paghahatid. Nagulat si Ivy na nagawa niya ito sa isang araw dahil karaniwang tumatagal ng 5 araw para makumplito ang gawain, ngunit kinumpirma ni Stan na authentic ang sulat. Nagpapasalamat siya kay Baldo para sa isang mahusay na trabaho, habang inanunsyo niya na siya at ang mga bata ay magiging eksklusibong carrier ng royal family. Natutuwa si Kimpoy at Serena na marinig ito, at inihayag ni Ivy na magtatatag sila ng isang paaralan sa bansa, na nangangako sa mga bata na mabubuhay sila ng mas magandang buhay. Sinabi niya sa kanila na ang paaralan ay itatag kung magpasya silang gawin ang kanilang bahagi bilang carrier, at ipinangako ni Baldo na tutulungan siya sa layuning ito, tinatanggap siya bilang kanyang master. Pinagmamasdan ni Ivy ang pakikipaglaban ni Arturo kay George ngunit mukhang wala siyang pagkakataon, at sinabihan ni George si Stan na sumama, ngunit tumanggi si Stan dahil hindi pa rin niya ito gusto. Nangako si George na magtuturo sa kanila ng isang pamamaraan kung matatamaan siya, isang pag-atake na maaaring mawalan ng malay sa isang kalaban nang hindi nagdudulot ng pinsala. Interesado dito si Stan, kaya sumama siya sa laban, sinabi kay Arturo na pagtutulungan nila si George. Nagpapatuloy sila sa pag-atake sa kanya, ngunit iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at madaling pinabagsak ang mga ito. Dumating si Baldo, nagtataka kung ano ang nangyayari, at inalok ni Tina ang mga bata ng cake. Interesado si Serena, hinihiling niya kay Baldo at Kimpoy na sumama sa kanya, kaya kinuha ni Baldo ang kamay ni Kimpoy, ngunit nakuha ang kamay si Ivy sa halip na nagpapaselos kay Stan at Arturo.
Napagtanto ni Baldo ang pagkakamali, kaya mabilis siyang lumayo kasama si Kimpoy at napansin ni George na ang kanyang mga kalaban ay na-distract. Bago umalis, sinabihan ni Tina si Ivy na i-cheer ang mga lalaki, sa pag-aakalang magiging masigla sila kung sasabihin niya sa kanila ang kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ang laban, napansin niyang nahihirapan na ang mga lalaki, kaya sinabihan niya silang tumayo. Sinabi ni Ivy na si Stan ay matalino at cool, at ipinagmamalaki niya na siya ay kanyang kapatid, habang si Arturo ay isang kamanghamanghang kabalyero na napakalakas na sa tingin niya ay kaya niyang talunin ang sinuman. Sinabi niya sa kanila na manalo, at napansin ni George na seryoso na sila, kaya napagpasyahan niya na maaaring ilabas ni Ivy ang kanilang panloob na lakas. Siya ay patuloy na nag-cheer sa kanila habang sinusugod nila siya, at sa wakas ay nakatama ng isang atake. Pagkatapos ng laban, nakita namin na ang mga lalaki ay pagod na, ngunit si Arturo ay determinadong lumakas na nagsasabing gusto niyang malampasan si George. Naalala niya na wala siyang nagawa sa pakikipaglaban nila sa mga human trafficker, sa pag-aakalang hindi siya nagbago dahil hindi siya matulungin gaya ni Stan. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Stan kung paano niya ginamit ang kanyang espada para protektahan ang lahat, at tinutulungan siya nitong mapagtanto na ginawa niya ang kanyang bahagi. Sinabi sa kanila ni Ivy na mahusay silang lumaban, at pinunasan niya ang mukha ni Arturo, na sinasabing nabihag siya ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ganun din ang ginagawa niya kay Stan. Iniisip niya kung paano sila naging kahangahangang mga tao, at natutuwa siyang nakilala niya sila. Ipinaalala niya sa kanila na dapat nilang protektahan si Tina at ang mga tao kahit anong mangyari, ngunit sinabi nila sa kanya na paprotektahan din nila siya, at masaya si Ivy na marinig ito. Iniisip ni Ivy ang lahat ng pinagdaanan niya, ngunit alam niyang simula pa lang ito at maaari pa rin siyang mapunta bilang panghuling boss. Kaya, ipinasya niya ang kanyang sarili na patuloy na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya.